And please, share this live para matutunan naman ng mga kakilala ninyo, mga kumpare ninyo, mga office mate ninyo, mga boss ninyo, na hindi dapat katakutan kung naglo-low carb kayo. Uy, may naririnig akong hindi na ako nagra-rice. Pag kayo ganyan, huwag nyo nang katakutan ang asin. Marami po kasi sa ating mga naglo-low carb, wala pa ring lasa ang mga ulam nila. Tingnan nyo, laboratory niyo, bagsak ang sodium. Dami ko kanina mga pasyente, bagsak ang sodium kahit na naglo-low carb. Bakit? Dok, takot pa rin ako sa asin. Huwag na po kayo matakot. And consult para mapanatag ang inyong puso sa inyong ginagawang lifestyle change sa paglo-low carb and para matuloy-tuloy natin ng maayos. Okay? So, magsasagot tayo ng mga questions muna. Okay? Hello? Yan. Tagal din, no? FBS 133, A1C 5.3, from 8. Wow, congratulations. So, ibig sabihin, yung 3 months ago, yan yung reflection of your sugar. Average sugar is normal. Pero elevated pa yung sugar. So, pwedeng Down phenomenon, insulin resistant pa rin tayo. We can reduce your medication. Pero tingnan muna natin yung mga medication natin. And kung ano yung ginagawa nyo pa. So, kung matagal na kayo naglo-low carb, start na tayo ng mga exercise. It will also add yung healthiness sa ating katawan. Hindi lang isa nutrition. Exercise din tayo. Okay? Okay, La Trinidad Benguet. O, kita-kita tayo, ha? O, sa February 21 and 22. Kita-kita tayo. Ayan. Hopefully, wala na matatakot. Okay. Ano kaya senyales ng madalas na pag-ihi? Hindi ko na-gets yung tanong na yun. Madalas na pag-ihi, sinyalis na yun. Baka anong sakit na madalas sa pag-ihi. So marami po yan. Maraming factors. Titingnan natin ang urinalysis. Titingnan natin kung madalas ba kayong uminom ng mga diuretics. May mga gamot ba kayo na magpapaihi. Okay? Or sa ultrasound, pwede sa prostate. Okay? Marami. Or if you are diabetic, madalas umiihi yan. Polyuria, isang sinyalis na diabetic. Polyuria, polyphagia, polydipsia. Okay? Madalas uminom, polydipsia. Madalas ihi ng ihi, polyuria. Polyphagia, madalas kain ng kain. Okay, dun sa mga madalas umihi, no? You need to compute your fluid intake. Kadalasan ng meron nga akong pasyente, sinabihan siya, no? Unlimited water. Imagine mo, nakaka 4 liters of fluids sa isang 50 kilogram, no? Opo, sobra-sobra yan. So pagka sobra-sobra ang inyong mga iniinom, edi ihi kayo ng ihi. Pwedeng natriuresis yan. Pwedeng yung sodium mo lumabas. So ang plain water, walang yan. Yung iniihi ninyo, hindi plain water. So may mga sodium, may salt yan, may mga vitamins or minerals. Okay? Ayan. Sa mga cancer patient, pwede bang electrolytes? Oo naman. Alam niyo, mga cancer patient, lalo na kung nagkikimo, nagre-radiotherapy, madalas dehydrated sila. Okay? So, mas kailangan nila ang electrolytes. Okay? Pwede ba mag-low carb kahit may maintenance? Yes po. Pwede naman po. Okay?
Okay, pag dehydrated tayo, alam nyo, nagkakaroon ng effect din sa ECG natin. Kaya, kung madalas puro junk food ang kinakain ninyo, pwede rin magkaroon ng findings sa ECG. So, para lang makorek yan, balik kayo sa real foods. Pagka real foods ang kinoconsume ng ating katawan, lahat na i-straighten out niya. Nakakatuwa. Ito, may pedya. Siguro narinig nyo na sa akin sa isang mga live ko, no? Pedya at 12 years old, complaining of some discomfort sa chest, ECG abnormal, no? Ang kanyang lifestyle, junk foods, soda, mga yan. Sabi ko, wala mo ng mga soft drinks, pure water, electrolytes. Then eat real foods, egg, chicken, fish, no? Pork. Yes, pwede rin fruits. Yan yung mga importante sa mga bata, no? Then repeat the ECG. Okay? Kasi nung pinakinggan ko yung puso niya, irregular rhythm. Irregular. Hindi maganda. So after 2 months, ulit ko ang ECG, balik siya. Pero bago ko tiningnan ng ECG, pinakinggan ko muna ang puso. True enough. Nag-regular yung rhythm, maganda ng tibok, kaya sabi ko sa mother, no? Hindi ko pa nakikita ang ECG, alam ko na normal yan. And true enough, binuksan ko ang ECG result, bago, normal ECG. Diba? Binago lang yung pagkain, nag-straighten out yung mga abnormality sa ating ECG. Okay? Nung na-try niya yung low carb, naka-experience siya ng hilo. Kaya kadalasan yung iba nagba-back out na sa low carb. Hindi para sa akin ang low carb. Yan ang binabanggit nila. Hindi ko nakakayanan yung hilo. Ayoko palagi nahihilo. Ayoko palagi masakit ang ulo. Ay, nagpapalpitate ako. Back out. Sayang yung benefit, no, ng low carb. Okay? Kung uminom lang siya ng electrolytes, sip your electrolytes, and ma-address yung mga problem na yan. Okay? Pero kung hindi na-address, malamang gutom. Kung hindi pa rin na-address, malamang puyat. Pag nagpupuyat din tayo, nagkakaroon din ng effect sa ating health. Okay. Question is, ano ba magandang kainin bago uminom ng gamot? Ano magandang kainin? Real foods. Not junk foods. Not ultra-processed food. Real foods. Okay? Okay. Doc, masakit ang ngipin ko. May nana. Dako, pagka may nana, bacterial infection, you need antibiotic. Consult your doctor para may prescription. Dahil hindi kayo makakabili ng antibiotic nang walang prescription. Okay, paano pagka naoperahan na ng gallbladder? Yes, you can still continue your low carb. Why? Ang function ng gallbladder is to store bile. You still will produce bile kahit wala po kayong gallbladder. Okay? Liver will produce bile. Yeah, yes, pwede po. Okay. Dok, ganyan ako nung una. Hindi ko pa alam. Buti, napapanood ko sinasabi mo. Yun po, until now, okay na. O, di ba? Kaya ito, very, yung pagla-live natin, giving additional knowledge, ay nako, mas swabe ang paglo-low carb ninyo. Doc, CKD stage 5 po ako at manas na ako, pero ayaw ko magpadala is. Paano mawawala pamamanas? Okay. I need consultation kasi kailangan natin address lahat-lahat. Hindi lang yung pamamanas. Titingnan natin ano yung mga abnormal sa laboratory ninyo. Ano pa yung mga concern ninyo. If you are diabetic, if you are hypertensive. No? So, yes, need consultation po. Okay. Yan. Mataas ang CREA, di po ba bawal sa kanilang asin? Ayan, sinasabi ko eh. Okay? Hindi po bawal ang asin kahit mataas ang CREA or kung may CKD kayo. Okay? Kailangan alam. Tingnan nyo, madalas yung mga may CKD,
ang bababa ng sodium nila. Pag mababa ang sodium, may diferensya pa rin yan. Kailangan natin i-correct. No? Electrolyte imbalance, maraming epekto sa atin. Kaya if you are having low sodium, ibig sabihin, hindi na kayo nag-aasin. Kaya pagka naglo-low carb, huwag matakot sa asin. Kailangan natin ng asin. Okay? Okay, Doc, ang 141 na CREA, kailangan bawasan ng protein intake or kulang lang sa electrolyte at tubig? Po, okay. May recommended tayo na protein requirement and also requirement of water intake. So kailangan natin yung timbang, no? And consult pa rin. Kasi hindi nyo yan maintindihan. Kailangan nyo magpa-consult para maintindihan nyo lalo. Okay? Namamaga from tuhod pababa. 3 days na nagfa-fasting, pwede po ba siya uminom ng electrolytes? Fasting lang, no? Ang tanong, naglo-low carb ba? Kasi marami nagfa-fasting sa inyo na high carb pagka break yung fasting. Di ba? Well, sa umpisa, yes, at least, no, nagfa-fasting. Pero napakahirap i-sustain ang fasting kapag high carber kayo. Pag low carber, no, yung satiety, ay, naku, yung fasting, hindi nyo na tinatimingan ang fasting na yan. Pagka nasa strict low carb kayo, ay, magugulat na lang kayo, ay, hindi pa ako gutom. So, magugulat kayo na-extend yung fasting. Okay? So, meron akong patient, no, from balls hanggang paa. Balls hanggang paa, manas. Strict low carb, unti-unti lumambot. Yung manas niya talagang matigas. No, lumambot, tapos nag-shrink na. Lumilit na yung balls niya. Okay? So, if doing fasting lang at hindi naglo-low carb, syempre, pagka high carb, di ba? Sodium retention. So, low salt dapat. If you are into high carbs. Okay? Yung mga masasakit ang balikat, shoulder, yung mga frozen shoulder, i-correct nyo muna. First thing munang gagawin nyo is correct nyo yung fluid intake. Kasi lalo sa mga joints natin, pag hindi nyo nahihirapan yung i-bend, baka dehydrated. So, ayusin ang fluid intake. Tingnan natin. And kung hindi pa rin na-address, laboratory. Tingnan natin. Baka mataas ang uric acid. No? We need to address that. Baka may gouty arthritis kayo. Or mga, matataas ang mga uric acid. Okay? Ayan. Hello. Okay, good evening. Uminom kahit di... Doc, need po ba uminom ng electrolytes kahit di nag-exercise? Kasi senior na, nakahiga lang, tapos naku po. Imagine mo, no? Debilitating ang diabetic. Bakit? Tingnan mo, nakahiga na lang. Bakit sila nakahiga, yung mga diabetic? Siguro mas sakit ang paa. Parang tinutusok. Pag umapak sila, ay, ang sakit. Kaya mas gusto na lang nila nakahiga. Address natin ang sugar ninyo. Please, i-correct natin. Ipababain natin ang sugar. Kasi yung complication, yung diabetic neuropathy, masasakit yan. Okay? So, ang question, pwede ba mag-electrolytes? Kung naka-low carb kayo, at di nag-exercise, at may discomfort, yes, kailangan natin ng electrolytes. Sa mga naglo-low carb, kaya nag-exercise kayo or hindi, need natin ng electrolytes. Lalong-lalo na kung meron kayong mga discomfort. Ano ito? May palpitation, headache, dizziness, nahihilo kayo. We need to drink still yung electrolytes. Pagka nag-adapt na yung katawan ninyo, during exercise na lang. So, kahit na hindi kayo nag-exercise, pwedeng hindi na. Unless, may nararamdaman kayong discomfort. Like sumakit ang ulo. I-electrolytes yan. Okay? Ngayon, talagang yung mga nakahiga, expected natin, lahat ng mga sedentary o palagi nakahiga, sasakit ang katawan ninyo. Matagal kayo nakaupo, more than 2 hours, sasakit ang mga puwet, mga likod.
So, i-alarm nyo na. 2 hours. Pinakamatagal na nakaupo, 2 hours. You need to stand up, stretch your legs, walk, o kaya lie down, elevate your feet. Yan. Then go back after 30 minutes. Okay? Paano po ba mag-start ulit? Ang hirap po kasi pag nakakain ulit ng rice, di ba? Ang sarap. So, yung iba, nahihirapan. Why? Because family members, ayan na, nagdadala ng mga pasalubong, kakanin. So, ang hirap bumalik nga talaga. So, kung nahihirapan kayong bumalik sa paglo-low carb, magpa-coach, magpa-guide, magpa-monitor kung tama nga ba ang ginagawa ninyo. Okay? At least may naka-monitor sa inyo. Lalong-lalo na kung may mga anxiety po kayo. Pag may anxiety, much better to be monitored and guided. Na-address na yung... Kasi ang mga nag-anxiety, kailangan lang may makausap, ma-explain bakit ganito, ganyan. Kasi kung walang nag-explain sa kanila, hala, pataas ng pataas ang kanilang stress. No? Ayan. Yes, correct. Nakakataba ang insulin. Correct po kayo dyan because ang insulin, no, ini-store ang fats. Hindi siya nagbe-burn pag mataas ang insulin. Pag mababa po ang insulin, nagbe-burn tayo ng fats. Pag mataas ang insulin, so yung mga ini-inject nyo yung insulin, ay, tingnan ninyo. Ang hirap magpapapayat. Okay? Iyon. Doc, nag-try ako ng konti na salt sa glass of water after 6 days. Nagka-UTI po ako. Okay, ang UTI po is infection. So, kung salt nyo, kulang ang tubig, mas maraming asin, madi-dehydrate kayo. Pagka na-dehydrate, can cause pwedeng stones. Yung stones or mga buhangin sa ihi, gumagasgas yan, nagkakasugat, nagkaka-infect. Pwede, yes. Kaya nga po, ayusin natin yung fluid intake ninyo. Baka kulang. No? Baka puro kayo electrolytes. Kailangan ninyo ng water din. Okay?